Rock of ages left for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy wondrous Irish flood be a single double cure. Save from death and make me pure. Not the labors of my hands can fulfill thy lawless demands. Could my zeal the respite know? Could my tears forever flow? All for sin could not atone. Thou must stay and thou alone. Nothing in my hand I bring, simply to the cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. All unto the fountain fly. Wash me, Savior, or I die. While I draw these fleeting breaths, when my eyes shall close in death, when I soar to rose alone, sitting on that judgment throne, Rock of ages left for me. Let me hide myself in thee. Let me hide myself in thee. Let me hide myself in thee. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay sama-samang dumulog sa panalangin. Panginoon, patuloy na pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O Diyos, sa kagandahan po ng umaga po na ito. Salamat sa panibagong buhay. Salamat po sa panibagong kalakasan, dakilang Diyos. Ang patuloy na panalangin namin, O Diyos, na samahan niyo po kami sa aming pagsamba po na ito, sa kabuuan ng pagsamba na aming gagawin, Panginoon. Mula po sa pasimula, Panginoon, mula sa mga awitin, dakilang Diyos, patuloy na mapagpala na po kami ng lahat ng ito, dakilang Diyos. At maranasan ka namin, Panginoon. At patuloy na pagpalain niyo din po ang siyang gagamitin yung lingkod upang marinig namin ang iyong mga salita, dakilang Diyos, na nais niyo pong ipahatid sa bawat isa po sa amin. At magamit po namin ito sa aming mga buhay, sa bawat ginagawa namin sa bawat araw. At patuloy na kayo po ang siyang maranasan sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Pagpalain niyo din po ang bawat tahanan, Panginoon, na kasama po namin sumasamba ngayong umaga. Nawa po kayo po ang siyang patuloy na magbigay ng magandang signal ng kaayusan, Panginoon, upang sa aming pananambahan ay maging maayos po ang lahat, Panginoon. At ikaw po na aming Diyos ang maranasan ng bawat isa po sa amin, dakilang Diyos. May your Holy Spirit be upon us, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Genesis, Kabanata 22, talata 1 hanggang 14. Sinubok ng Diyos si Abraham. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham! Narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamitin panggatong sa handog na susunugin.
Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang 2 aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang 3 araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan, kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, "Bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo." Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. "Ama, ano iyon, anak?" Tugon ni Abraham. "Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog?" Tanong ni Isaac. Sumagot naman si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyo," kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakinan niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, "Abraham! Abraham!" "Narito po ako," sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, "Huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak." Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Isang mabiyaya at mapagpalang linggo po ng umaga sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid na nanonood ngayon sa ating pong Gatbuka United Methodist Church online worship service. Ngayon po ay nasa ika-4 na linggo na po tayo ng Pentecostes, at today we are also celebrating our Recognition Sunday. Ang layunin po ng ating pong iglesia ay kilalanin at bigyan ng konting token at parangal ang ating pong mga anak at mga estudyante na kaanib na ating iglesia na nagsipagtapos ng kanilang pag-aaral at nagtamo ng karangalan sa larangan ng akademya. At ang ating pong teksto ngayong umaga na kung saan hinango po sa buhay ni Abraham at ni Isaac ay maaari din po nating kakakitaan ng mga aral na sumasalamin sa kwento ng ating mga pagpupunyagi sa ating pong buhay. Ang kwento ng pagsasakripisyo ng isang magulang, pagsunod ng isang anak, at ang kwento ng biyaya at pagpapala ng Diyos na kumilos sa kanilang buhay ay sumasalamin din sa kwento ng marami sa ating mga kapatid dito sa Gatbuka na nagkamit ng karangalan ngayon at ang tagumpay sa kanila pong mga pag-aaral o ng kanilang mga larangan. Tingnan natin, ano-ano nga ba ang mga aral na hatid ng ating pong kwento sa Lumang Tipan ngayong umaga, kwento ni Abraham at ni Isaac. Una, pakikita po natin sa buhay ni Abraham na siya ay sinubok ng Diyos. Matapos po siya itawagin, siya tumanggap ng tipan ng Panginoong Diyos, siya po ay dumating sa punto ng kanyang buhay na sinubok ang kanyang pananampalataya. At alam niyo po mga kapatid, ang katotohanan, ang ating pong buhay sa mundo ay maituturing na isang pagsusulit kung saan tayo po ay dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok ng buhay.
Mayroong magagaan, mayroon pong mabibigat. Sinusubok po tayo sa pamamagitan ng ating pong pagsunod, ng ating pananampalataya. At kung titingnan po natin si Abraham, siya po ay sinubok sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanya pong anak na si Isaac. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, kung minsan doon po tayo sinusubok ng Diyos sa mga bagay na lubhang mahalaga sa atin. Halimbawa po ay ang atin pong mga mahal sa buhay. Kung minsan ang pagsubok ng Diyos ay hindi natin maipaliwanag. Kung minsan ay binibigyan ng karamdaman ng ating mga mahal sa buhay. At kung minsan ay nauulila tayo sa mga mahal natin sa buhay. Napakasakit kung iisipin. Ngunit ang mga ito para sa isang mananampalataya ay mga pagsubok na pinahihintulutan ng Diyos sapagkat mayroon po siyang layunin. Ang kwento po ni Abraham ay hindi biro na hingin ng Diyos na ialay ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Napakabigat po nun sa kalooban ng isang magulang. Lalo na po si Isaac ay talagang mahal ng pamilya. Siya po ay inaaring kayamanan ni Abraham at ni Sarah. Ngunit, kahit po ganoon ang sitwasyon, itong si Abraham ay hindi po nagdalawang isip. Hindi po siya kinakakitaan, mga kapatid, ng pag-aalinlangan sa kanyang pagsunod sa Diyos. At sa bandang huli, napatunayan nga natin na ang mga bagay na ito ay isa lamang pagsubok ng Diyos sa buhay ni Abraham. Alam niyo po ang sabi ng banal na kasulatan, ang pagsubok daw po ay isang mahalagang sangkap upang tayo ay dalisayin at patatagin sa ating pananampalataya. Ulitin ko po, ang pagsubok po ay isang mahalagang sangkap ng buhay na ginagamit ng Diyos upang tayo ay padalisayin at patatagin sa ating pananampalataya sa Kanya. Wika po sa unang Pedro, chapter 1, verse 7. Ang gintong nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa sa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo. You see, kung tayo man po ay may mga pagsubok na pinagdaraanan sa buhay, mayroon pong isang magandang layunin ang Diyos sa mga ito. Bagamat mahirap dumaan sa pagsubok, ito lang pong linggo na ito ay kami man, ang aming pamilya, ay dumanas din ng isang mapait na karanasan na maituturing din pong pagsubok. Sapagkat ang amin pong bunsong anak na talagang inaalagaan, sinusubaybayan namin, inagigiliwan namin ay nagkaroon po ng aksidente nang siya po ay mabanlian yung pong kanyang kanang paa ng kakukulo lamang na tubig. At siya po ay nadala sa ospital. Kami po itinanggihan sa 2 ospital until finally ay sa isang doktora dito na kapatiran din sa pananampalataya. Kung iisipin po ay napakahirap. Bakit kailangan maranasan ng aming anak? Bakit kailangan maranasan din namin ng mga magulang ang mga bagay na ito? Ngunit kami po'y tumitiwala sa Panginoon na ito pong mga ganitong karanasan ay lalo lamang magpapatingkad ng aming pong pananampalataya sa Diyos at ganoon din pag-iingat at pagmamahal sa aming pong anak. Mga kapatid, ang mga pagsusulit, pagsubok sa buhay
ay bahagi ng ating pong paglalakbay sa mundo ito. Ikalawa, nakikita ng Panginoon ang ating mga pinagdaraanan. Nakikita ng Diyos ang ating mga sakripisyo. Kung paanong nakita ng Panginoong Diyos ang pagsunod, pananampalataya at sakripisyo ni Abraham, ganon din nakikita ng Diyos ang mga pagpupunyagi, pagsusumikap at mga sakripisyo ng bawat isa sa atin. Kung ilalagay po natin sa sitwasyon ng atin pong mga anak, yung kanilang pag-aaral ng mabuti, yung kanilang pagsusunog ng kilay, yung kanilang disiplina sa sarili, yung pag-aaral kahit gabi na, yung paggising ng maaga, ang lahat ng yan ay nakikita ng Diyos. At hindi nawawala ng kabuluhan. Nakita ng Panginoon ang pagsunod ni Abraham. Doon po sa mga talata na binasa kanina, ay ipinakikita kung paano inihanda ni Abraham ang kanyang sarili sa pagsunod sa Diyos. Maaga siyang gumising at yung kanyang anak ay inihanda niya rin. At isang pinakamabigat na ipinakita ni Abraham ay ng kanyang ihandog ang pinakamainam at pinakamahusay na mayroon siya sa Diyos. At iyan po ay ang kanyang anak. At dahil nakita ng Panginoon ang kanyang katapatan at ang kanyang pagsunod, ang Diyos ay nag-provide ng ihahandog ni Abraham. At hindi lamang yun, ang Diyos ay nakipagtipan sa kanya sapagkat napatunayan ng Diyos ang katapatan ng ating ninunong si Abraham. Mga kapatid, kung mayroon man po tayong pagsubok na pinagdaraanan, iyan ay hindi nalilingid sa Diyos. At ikatlo, ang bawat sakripisyo, ang bawat pupunyagi, ang bawat pagsubok ay may ibinubungang mabuting bagay sa ating buhay. Ito ho yung aking pinanghahawakan sa aking buhay, mga kapatid, bilang isang mananampalataya, bilang isang naglilingkod sa Diyos, lagi ko pong pinapaalala sa aking sarili na ang Diyos ay nagbibigay ng bunga sa lahat ng bagay na mabubuti na ating ginagawa. Meron nga po tayong kasabihan, at ito din ay nakasulat sa banal na kasulatan sa Galatians chapter 6 verse 7. Sabi mo doon, huwag ninyong akalaing padadayan ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ninyo, ay siya din ninyong aanihin. Mga kapatid, anong ibig sabihin nito? Kung mabuti ang iyong itinanim, sa Diyos ay aani ka ng mabuti. Mga kapatid, ang sakripisyo, panalangin, at suporta, pag-ibig at pagmamahal na ipinuhunan ng mga magulang dito sa Gatbuka United Methodist Church ay natutunghayan natin ngayon na nagbubunga ng mabuting bagay sa buhay ng kanilang mga anak. Yes, we are celebrating Recognition Sunday. Minsan nagse-celebrate tayo dahil dun sa tagumpay ng mga anak at ng mga mag-aaral. Ngunit alam nyo, ang isang dapat ipag-celebrate ay yung tagumpay ng mga magulang. Sapagkat ang numero unong nagsusumikap, nananalangin, at nagsasakripisyo at sumusuporta sa mga anak natin na nag-aaral ay walang iba kung hindi ang kanilang mga magulang. Tama po ba? Sila yung excited makatungtong sa paaralan ng kanilang mga anak. We heard the story na may mga magulang na talagang magtitipid at magtitipid, mayroon lamang maipambayad sa matrikula ng kaniyang mga anak. Yung po bang kanin na isusubo na lamang ng isang ama at ng isang ina, yun pong
isang bagay na gustong-gusto niyang bilhin para sa kanyang sarili. Kapag naisip niya yung anak niya, ay kailangan ng anak ko ng pambayad sa school. Maniwala po kayo, isasakripisyo ng magulang yung pong kanyang pansariling kaligayahan. Maibigay lang yung pangangailangan ng kanyang anak. Kung mayroong tagumpay, kung mayroong isang karangalan na maiuwi ang isang anak, wala hong ibang pinakamasaya dyan kung hindi yung mga magulang na lumuha, nagsakripisyo, sumuporta at nanalangin sa kanilang mga anak. Masasabi nila, finally, mayroon ang nakikitang bunga sa mga punla ng pag-ibig at kabutihan na kanilang ipinuhunan sa kanilang mga anak. Mga magulang at mga kapatid, kung tayo po ay nasa panahon ng pagsusulit, ang maipapayo po sa atin ang salita ng Diyos ay tularan natin si Abraham. Kung tayo ay sinusulit ng Diyos, tayo ay magtiwala sa Kanya, tayo ay sumunod sa Kanya, tayo ay ibig magbigay ng ating pagmamahal at pagsunod, pananampalataya sa Diyos. Sapagkat ang paraan ng Diyos ay pagpapala kapag tayo ay lumakad ng may pagsunod sa Kanya sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan. Kung ikaw naman ay nasa panahon ng pagtatagumpay, ikaw ay pararangalan ngayon, kikilalanin ng iyong pag-aaral, ganun pa rin. Tanawin natin ito na isang halimbawa upang tayo ay magpakumbaba at magpasalamat sa harap ng Panginoon. Kung tayo ay nasa kasalukuyan, tayo ay mag-uumpisa pa lamang bumuo ng ating mga pangarap. Umpisahan natin ng tama. Tayo ay tumulog sa Diyos at hilingin natin na samahan niya tayo. Huwag nating kalilimutan na ang pundasyon ng tagumpay ng buhay ay ang pundasyon ng pagsunod at pag-ibig sa Diyos. Alam niyo po, kung lahat ng ating ginagawa ay nagbubuhat sa pag-ibig sa Diyos, kung iyon ang ating puhunan, ay hindi ho masasayang ang lahat po ng ating pagsisikap. Lahat ng pagtatagumpay, kung ang pundasyon ay pag-ibig sa Diyos, lahat ng ito ay pakinabang. Alam niyo po, nasasayang ang mga tagumpay, nasasayang ang mga recognition sa ating buhay kung ang mga ito ay hindi pinuhunanan ng pag-ibig. Kaya mga magulang, mga kapatid, lalo na yung ating mga anak na pinararangalan ngayon, pasalamatan mo ang Diyos sapagkat siya ang nagbigay ng pagpapala, ng gantimpala sa iyong mga pinagpaguran. Siya ang nagbigay ng karunungan. Siya ang nagbigay ng pagkakataon para ikay mag-aral. Siya ang nagbigay ng mabubuting bagay sa iyo. Kaya't purihin mo siya. At kung meron man dapat kilalanin sa ating mga ipinagdiriwang ngayon, bukod doon sa mga nagtamo ng karangalan, yan ay walang iba kung hindi ang ating mga magulang at siyempre, ultimately, ang ating Diyos na sobrang napakabuti sa atin. He is our provider. Lahat ng ating mga kakailanganin sa buhay, sa trabaho, sa pag-aaral, ang Diyos ang nag-provide. Kung paano si Abraham ay siya din ang nag-provide ng ihahandog nito. Siya din ang nagpo-provide at patuloy na magpo-provide ng mabubuting bagay sa atin. Tayo patuloy na susunod at mananalig sa Kanya. Congratulations sa lahat ng mga
anak natin sa Gatbuka United Methodist Church na nagsunog ng kilay, nagpuyat, dinisiplina ang kanilang sarili, nagsipag sa pag-aaral, at ngayon ay nagtamo ng tagumpay at karangalan. Naway mahayag ang kadakilaan ng Diyos sa inyong mga buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Hangad ko na maging maligaya kayo sa darating na araw. Congratulations, graduates and achievers of 2020. Emilia Jane Garcia, Explorers Class, Endearing Friend. Hihino Dungo III, Toddlers Class, Most Studious. Dane Kaiser Cruz, Daycare Graduate, Best in Letter Recognition, Best in Poem. Precious Kyla Larcena, Daycare Graduate, Best in Writing. Audrey de Guzman, Nursery Completer, Most Organized. Gian Thayana de Vera, Junior Kinder, Best in Coloring, Best in Recitation, Golden Ring Awardee, Most Polite, Most Expressive. Harsimran S. Sogi, Pre-K2, with Honors, Extra Miler Awardee, Kinder Buddy Awardee, Task Champ Awardee. Janelle Aldrin Cruz, Kindergarten, with Honors, Most Behaved. Brianna Cabral Lumo, Kindergraduate. Anton Gabriel Umali, Kindergraduate, with Honors. Isabella Tolentino, Kindergraduate, with Honors, Golden Heart Awardee. Heidi Geronimo, Grade 1, with Honors. Harishma Naveen Soli, Grade 1, with Honors. Titus Benedict Sarmiento, Grade 2, with Honors. Princess Zenny Jane Gabino, Grade 3,
with honors, perfect attendance. Zygel Clemente, grade 3 with honors, best in math, best in Araling Panlipunan. Gabriela Tolentino, grade 3 with honors. Anaya Gabriel Umali, grade 3 with honors. Gian Toby De Vera, grade 3 with high honors. Star Kid First Placer, Principal's Lister, Golden Ring Awardee, Best Penmanship, Best in Science, Best in Values, Best in Team Learning, Best Class Monitor, Most Diligent. Eliza Sandra Adona, grade 3 with honors. James Azel Talampas, grade 3 with high honors. Jenna Angelou Mercado, grade 5 with honors. Kino Macan, best in science display. Chini Torres, grade 10 completer. Jamel Cruz, grade 10 completer. Gabriel Dimla, grade 10 completer with honors, SPG Mayor Interactor Loyalty Awardee. Russell Jerome De Vera, grade 10 completer with honors. Tristan De Vera, grade 11 STEM B with honors. Ada Geronimo, senior high school graduate with honors. Charles Edric Carlos, senior high school graduate. Tiffany Junicio, senior high school graduate. Aliana Jean D. Ochenko, senior high school graduate. Rolene Andrea Newcomb, Bachelor of Science in Nursing graduate. John Derek Ochenko, first runner-up, Starbucks Barista Champion District Elimination. To all our teachers, thank you and congratulations. Ma'am Jenny May Pagsanhan, Teacher Kimmy Espino, Sir Jess Palasige, Ma'am Mildred Geronimo, Sir Ed Geronimo, Ma'am Chi Adona, Teacher Melissa Sarmiento, Miss Sheila D, Ma'am Daisy Espartero Torres, Ma'am Marissa Sambilay Clemente, Ma'am Sarah Sangil. We would also like to extend our gratitude to all our frontline and essential workers. Mr. Roy Dimla, Mr. Ronnie Sevilla, Miss Nika Esguerra, Mr. Genesis Torres, Mr. Edwin Espino, Mr. Ronnie Lergado, Mr. Marlon Nuque, Miss Jennifer Torres, Mr. Molly Aguado, Mr. June Dungo, Miss Kiara Sevilla, Mrs. Grace Dungo, Mr. Edward D, Mr. Dek Ochenko, Miss Ada Ramos, Mr. Bong Garcia, Mrs. Angelita Esteban, Mrs. Alice Tomas, Mr. Albert Avenido, Mr. Kim Estrella, Mr. Angel Talampas, Mrs. Tina Marcelo,
Nurse Rica Martin, Nurse Katrina Palasige, Nurse Maymay Nukon, Nurse Juan Palasige, and Nurse Jillian Geronimo. Kapanatagang maligaya ang idinulot ng Diyos Ama sa kaluluwang nagkasala na nahanda sa parusa. Ako'y aaming kaginarang sa pagpupuling walang hanggan at ang kay Jesus na pangalan purihin natin walang hanggan. Wagas na handog ng pagsama, wagas na daing sa pagsamo, wagas na nais ang puso, ang ihahandog ng pangako. Ako'y aaming kaginarang sa pagpupuling walang hanggan at ang kay Jesus na pangalan purihin natin walang hanggan. Wagas na gawa ng pag-ibig sa Diyos at tao'y isusuri upang malayo sa panganib at sa piling kanyang langit. Ako'y aaming kaginarang sa pagpupuling walang hanggan at ang kay Jesus na pangalan purihin natin walang hanggan. Ako'y aaming kaginarang sa pagpupuling walang hanggan at ang kay Jesus na pangalan purihin natin walang hanggan. Purihin natin walang hanggan. Tayo manalangin. Banal at dakilang Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala at biyaya sa mundo. Salamat po sapagkat ang iyong paraan ay ang paraan ng pag-ibig at biyaya. Marunong kang magbalik ng mabubuting bagay sa sinuman na kinakikitaan mo ng pagpupunyagi at pagsusumikap. Ikaw, Panginoon, ang nagbabasbas ng tagumpay sa sinuman na mayroong mabubuting layunin at pangarap sa buhay. Salamat po sa tagumpay ng aming mga anak na bunga ng kanilang pagpipiyaga sa pag-aaral, bunga ng suporta ng kanilang mga magulang, ay narito ngayon at aming pararangalan at kikilalanin.
Ngunit higit sa lahat, ikaw ang Diyos na dapat itaas at kilalanin sapagkat ikaw po ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng tagumpay. Panginoon, nawa ang mga kapatid namin na nagkamit ng karangalan at nagsipagtapos ay patuloy mong samahan, patuloy mo pong silang bigyan ng puso na mayroon pong pagpapasalamat at pagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Patuloy po silang maglingkod at tanawin na utang na loob ang iyong pong mga pagpapala sa kanilang buhay. At sila man po ay maging pagpapala, hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi maging sa iglesia at sa amin pong komunidad at pamayanan ginagalawan. Dakilang Diyos, patuloy kaming dumadalangin sa iyo para sa mga kapatid namin na nasa panahon ng pagsubok ng kanilang buhay. Sila po na may mga karamdaman, sila po na nangungulila sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang pamilya po ng mga dumo na ngayon ay nasa panahon ng pagluluksa, bunga po ng pagpanaw ng kapatid na rading. Naway ang pagsubok na ito na kanilang pinagdaraanan ay magbunga ng mga mabubuting bagay para po sa kanila pong pamilya. Kalingain mo po sila ng iyong pag-ibig, maranasan nilang kaaliwan na nagmumula sa iyo. Dakilang Diyos, pinagkakatiwala namin sa iyo ang pinakamalaking pagsubok namin pinagdaraanan, ang pagsubok po ng krisis ng COVID-19 na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa namin tiyak kung kailan matatapos. Lord, patuloy na samahan mo kami palakasin upang aming matawid ng sama-sama ang pagsubok na ito na pinagdaraanan ng aming mundo. At nawa ang mga iglesia na ngayon ay nagpapatuloy sa paglilingkod ay pagpalain mo po, Panginoon, ang mga leaders ng aming pong mga simbahan, ang aming mga obispo, mga DSS, mga pastor at mga leaders ng bawat iglesia lokal. Ay patuloy mong bigyan ng wisdom, patuloy mong bigyan ng pananampalataya upang aming maitaguyod ang iyong iglesia sa ganitong mga panahon. At dakilang Diyos naway patuloy kang mahayag sa amin pong mga paglilingkod at buhay. Muli ay binabalik namin sa iyo ang mataas na papuri at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. At ngayon mga magulang at mga kapatid, mga pinakaiibig, humayo tayo at taglay ang masaganang biyaya at pagpapala ng ating Diyos amang sumasa mga langit, ang pag-ibig at pagliligtas ng Panginoong Jesucristo at ang banal na kasi ng Santong Espiritu ang siyang sumaatin magmula ngayon at magpakailanman. Amen.